become dreamers again, achieve something again. Ang mundo po ay talagang against us, sadly. Pero hindi nangangahulugan na dapat we should stop dreaming, stop pushing forward. So kung ito po ang sitwasyon nyo ngayon, hindi naman nangangahulugan na ito yung sitwasyon nyo forever unless you make that decision. So again, it's always goes to the decision that you make, na once you made the decision na, alam mo, kaya mo pa, meron ka pang ibibigay, meron ka pang ipipiga. So push forward po. Yun ang masasabi ko. Hello po, welcome po sa another episode ng The Pinoy Husbands Podcast. Ako po si Norbert. At ako naman po si Paul. Ang topic po natin ngayon ay very special and really something very close to our hearts, no? So sa mga tatay po dyan, we would like to greet you. Happy Father's Day! Happy Father's Day. Maraming salamat sa service and sa sacrifice na binibigay nyo sa inyong mga pamilya. Yes. At sa mga tatay po namin, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo at sa pagmamahal na pinakita nyo sa amin. Hindi man namin masyadong ma-express yan all the time, but yun, appreciate po namin yan. Ayan. And for this topic po, talagang gusto po namin na continuously encourage you guys, sa mga tatay po dyan, lalo na doon sa mga living abroad, no, na malayo sa pamilya. Dahil talaga namang this time and age, no, talagang very emancipated or emasculating ang ating mundo, na very discouraging sa mga tatay, sa mga husbands, na palaging tayo na lang po ang may mali, tayo na lang ang may pagkukulang, talagang tayo na lang lagi lahat, ano. Oh, talagang ang daming mali. Parang ang daming parang mabilis na lang pagbintangan, 'di ba? Yeah. Parang hindi mo naman blame yung society kasi ang dami nga ng ang taas ng rate ng fatherlessness. Yan, totoo. Across the board. Across the board, almost 85%. So US alone, malaking factor 'yun. Na yung 85%, no? Once walang tatay ang pamilya, very likely na magiging either balahura ang anak, or wala sa kumbaga sa may involve sa krimen, mga ganun. Or mga babae. Yung ganun ba? Kasi wala lang, simply wala dahil wala ang tatay. Absent yung tatay. Absent yung father. Ayan. Kaya po sa mga tatay dyan na talagang, anong tawag dyan sa Tagalog? Sa mga ulirang ama. Ayan. Sa mga tatay diha nga naning kamot gyud sa inyong pamilya, salamat kaayo nga maski nagkinaunsa inyo jong gitagaag panahon ang inyong mga pamilya. Ayan, talagang very masaya. Bro, talaga. Magaling. Magaling masaya din pala magbisaya, no? Sabi ko sa'yo, pwede naman yun para magkaroon tayo ng Bisaya version at maraming viewers ang papasok. Yes, so ito nga sa mga tatay dyan na mga na kahit na mahirap ay talagang you show up. I think that's worth really recommending. Ayan. So I think because of this episode is for the fathers, ano bang gagawin natin ngayon dito? So meron po kaming mga cue cards ngayon na may mga nag-send po sa amin ng mga comments, yung mga kanilang problema, no? Na husband din sila ng mga foreign wives. Tapos tatay din na yung mga belief ba na nakuha na nila sa sarili nila, no? Na mali ang pananaw. Ayan. Yeah, so it's kumbaga parang negative script ba na parang na sinasabi ng mga karamihan ng mga tatay sa kanilang sarili, not necessarily being expressed vocally but mentally, parang they believe these things. So yung gagawin natin, may limang parang statement tayo na itatakol, tapos bibigyan namin ng parang encouragement lang. Yeah, and then to break the belief. Yes. And meron tayong verse na pinag-usapan na bakit nga ba yung mahalaga to na i-break yung mga gantong belief, no?
Kasi nga sabi nga sa 2 Corinthians 10 verse 5 na we destroy every arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Yes. And if we think about ourselves in being, diba, created in the image of God, Yeah. no? Na this is who we are, ganito yung mali yung pananaw natin, that we really have to take that thought captive. Yeah. Na it's, number one, it's not true, diba? Na that's not our identity, diba? Yeah, and kadalasan kasi, 'di ba, na the words spoken over us are the ones that we truly believe. Yeah. At hindi naman lahat ng mga words na, especially yung mga masasama at masasakit, ay totoo. And talagang naka-carry on yun. Yeah. Paglaki natin. So, yun yung parang gusto nating i-break ngayon. So, yan. Okay. And siguro just to before we start, no, meron po kasing spiral danger na kapag hindi natin binirake tong mindset na to. Sabi sa James 1 verse 14 to 15 na, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, right? And sin, when it is fully grown, brings forth death. Oh, yun. Ang isabihin po nito na kapag ang ating pananaw ay natempo, no, ng ating desire na negative, ayan, yung actions nun ay lalabas, diba? Na if we believe na wala tayong kwenta, edi magiging wala kwenta talaga. Yung behavior. Once naging continuous yun, it will bring forth death, no, sa ating buhay. Yeah, and death hindi naman necessarily physical death, but to parang the spirit dies. Talagang wala ka na no. Oo, tas naka-carry on ng generation, 'di ba? Yan. And then doon mahirap kasi sabi na yung anak ni kasi yan yung lolo niya, ayun na yun. Nagiging generational issue siya, no? Oo, generational curse ba yun tawag doon. Ayan. Yan, okay. So, sino mauna? Ako na mauna dito kasi may itong statement. Anong ma-encourage mo sa Sige. Sa Pinoy husband na nagsasabi na wala akong narating? Wala kang narating. I think ang ano dun is, for me parang pag may nagsabi sa akin na ganyan, no, I always ask the question, why did you say so? Kasi dun mo makikita yung mga baggages, 'di ba? Bakit nila nasabi yung ganung statement? Wala, siguro yung mga failures, 'di ba? Yung mga attempts na ginusto nilang gawin na hindi nila nagawa or nag-fail. 'Di ba? So wala silang narating. Or siguro yung bang meron silang gustong achieve pero kalahati lang yung nakuha or almost even 75%, no? Pero ang conclusion is since hindi mo nakuha, wala ka pa ring narating, 'di ba? Ang hirap kasi yung tingin ko naman diyan kasi normally pag sinasabi ng tao na wala siyang narating, talagang may kino-compare siya sa sarili niya from somebody else. Yun yung parang tingin ko eh. Na parang when you're kunwari like maybe you're reflecting it yourself from your dad or yung kapatid mo or yung kaibigan mo. Na para bang mini-measure mo yung success mo sa success ng iba. And hindi maganda yun. Yan, kasi parang kahit na yun nga, parang kung na-achieve mo lang is yung 75% nung na-achieve nila, ang sa'yo zero pa rin yun eh, di ba? Failure pa rin. Oo. Ano nga yung famous na kasabihan dyan na malayo na ang narating pero malayo pa, di ba? So I think importante na i-acknowledge yung own journey mo na malayo na din yung narating mo. Yan. At may malayo ka pang mararating. Yan. Self-love, no? Okay, ito yung appreciation ng self-love na you have to give yourself the reality na, sige, totoo nga, na hindi ka nga naman, hindi mo pa nakukuha, pero hindi mo rin pwedeng i-disregard yung na-achieve mo na. Be realistic lang, no? Kasi pag lagi na lang negative, ang hirap, no? Gumapang eh, di ba? Ang hirap na laging lagi kang parang lumalaban ka ng in a losing battle kasi lagi na lang ganun ang pananaw. Talagang lugmok na lugmok. Yan. Parang tinanggap mo na lang talaga na walang mangyayari. So, hindi maganda yun kasi
wala na, talo ka na. Parang give up na lang. Parang Wala ka na. di ba? Di pa simula, tapos na. Oo. Oh, Yan. so, Yan po ang aming encouragement na always appreciate yung effort and yung work na ginawa ninyo. And don't give up. yeah. There's still a long way to go, but you have achieved so far. So just be realistic about Yeah, it. I think isa din sa makakatulong siguro diyan na pag naiisip mo ng wala kang narating is talagang mag-pause ka tas humanap ka ng something na makakapag you find great you find some gratitude. Like hanapin mo yung something na Yeah. pwede mong pasalamatan. Kasi doon mo ma-realize na hindi hindi masyadong maybe hindi ito yung gusto mong narating, pero mare-realize mo na, uy, malayo na din pala yung narating ko. Yan. Yeah. That's true. That's true. Gratitude nga sabi nila ang enemy of fear. And disappointment. Kasi pag may gratitude ka, you can easily move forward with life. Yes. Oh, yun. Okay. Ito naman po. Wala akong silbi bilang lalaki. Uy, wala akong silbi bilang lalaki. Kasi siguro yung sweldo, mababa. Especially pag nag-abroad ka, hindi naman necessarily kung ano yung trabaho mo sa Pilipinas. Ganun din. Yes. Kaagad-agad, dito sa Germany, may tawag pa silang anarchenung na parang kailangan mo ng aralin. Kung gusto mo mag-practice ng same profession mo, aralin mo ulit. So, hindi talaga siya ganun kabilis. And I think in that sense na parang nafe-feel ko na sa ganyang statement na nakikita mo yung worth mo sa sweldo mo. Which is really sad. Naiintindihan ko bakit ganon kasi parang I think bilang lalaki gusto mo talagang pag-provide, di ba? Especially pag alam mo na kaya mo naman, pero parang talagang hirap lang. But hindi naman, again, kagaya ng previous na statement, hindi yan nangangahulugan na talagang wala kang kwenta. Yeah, yan. Totoo yan. And I think siguro ang pinanggagalingan nitong ganitong walang silbi bilang lalaki, one of the reasons is yung bang dumating tayo sa point na yung passivity ng mga lalaki or hinighlight ng feminist movement na ang mga lalaki tamad, ang mga lalaki parang gusto lang nila na dito lang yung bang dito lang kami, no? Ayaw na namin mag-dream, ayaw na namin mag-umasa. So, yun ang challenge sa mga lalaki na become dreamers again, achieve something again. Ang mundo po ay talagang against us, sadly. Pero hindi nangangahulugan na dapat we should stop dreaming, stop pushing forward. So kung ito po ang sitwasyon nyo ngayon, hindi naman nangangahulugan na ito yung sitwasyon nyo forever Yes. unless you make that decision. So again, it always goes to the decision that you make na once you made the decision na, alam mo, kaya mo pa, meron ka pang ibibigay, meron ka pang ipipiga. So push forward po. Yun ang masasabi ko. Yeah. And tandaan po natin na ang worth natin it's not really like about our income, like hindi siya natatapos doon. Yeah. I think yun ang masakit kasi parang na-judge tayo ng mundo based on that na kasi hindi ka nakapag-provide ng parang ganun ba, wala ka na talagang kwenta or 'di ba parang yun yung parang equation kasi provider ka, dapat sus nape-pressure ka. Pero pag ginawa mo naman talaga yung best mo, I think yun ang parang yun ang win, 'di ba? Yung parang alam mo na you push for it, that you're doing your best and you're working hard. I think sapat na yun para makapag-push sa'yo. I think isa ko lang din ma-encourage sa Pinoy husband na yan is that i-acknowledge mo yung season. Na you be present in the season, understand the season na
season lang talaga yan. Ngayon, baka ngayon yung trabaho mo ganyan, pero at some point, iiba din eh. So, Hindi ito habang Hindi buhay, ito di ba? panghabang buhay. Season lang talaga siya ng Oo. life, no? Yes. Minsan mahaba ang season, minsan maikli, di ba? May climate change, so hindi mo na ma-predict. Pero talagang hindi siya pang forever. Yan. Yan. Talagang magandang So, advice. at hindi totoo yan, may silbi ka po. May silbi ka. Ayan. Bro, magandang political ano yan. May silbi ka. May silbi ka. Okay. Ito naman, ito, naririnig ko din to. Wala namang nakakakita ng ginagawa ko. Wow. Yun. Paano gagawin natin yan? Yan. I think dito sa tatay na to, para din, naririnig ko din sa mga tatay when they talk about their children as well, you know, parang hindi na-appreciate ng mga bata, hindi mo nila nakikita yan. Or yung mga asawa nila, hindi talaga nila alam kung gaano kahirap or yeah. Paano ba natin i-encourage? So number one, I think yung mistaken identity, no, na so before you're always parang minsan kasi yung mga tao na gusto natin mag-appreciate sa atin, sila pa yung hindi nakaka-appreciate, diba? Tapos yung mga tao na hindi mo ina-expect ma-appreciate ka, sila pa yung nagbibigay ng vocal appreciate. pa, di ba? Oo. So yung identity po, first and foremost na, ang identity po ninyo ay hindi nakalaan sa anak ninyo, sa asawa ninyo. Nakalaan talaga yung kay God eh. Ano yung perception ni God eh. Para po, importante kasi yun, para pag the way you work, the way you do good works, kahit na hindi siya ma-appreciate ng sino man, alam nyo na appreciate pa rin siya ni God. Kasi yun yung identity niya number one, no? Para hindi ka umasa sa ano yung sabihin ng anak mo, ng magulang mo, ng asawa mo. True story no, sa akin. Nung lumalaki yung mga bata, so minsan gino-joke nila yun. Parang sabi ko, I love you guys, I love you. Sabi ko na sa nila. Tapos sasabihin nila sa akin, I don't love you, Dad. Oh. Diba? I don't love you, Dad. Ganun. Tapos ako naman, inisip ko, kung itatake ko yun, masakit yun. Kasi hindi nila ako love eh. Pero ang inisip ko na lang, kung ano yung, how does God sees that whenever God says to us, I love you, and we say, I don't love you. Alam mo, ang usually sasabi ni God, diba? Parang, it's okay. Hindi naman naiiba yung ano niya. No, my love doesn't change. Yeah. Diba? My love, I still love you. I still care for you. So nung sinasabi ko sa mga anak ko yun, parang naaantig sila eh. Parang, it's okay. I still love you. So parang ang ano nun is, na-realize na yung love ko is not dependent. On their love for me. Yes. Kasi gano'n naman eh. So, going back doon na yun nga, hindi naman sila nakikita. Your work is not dependent. No? From how they sees you. As long as you do your work, the Lord sees that and you're blessed. There'll be moments talaga na hindi siya makikita. Minsan hindi siya obvious, no? Minsan mahirap. So, number one is your identity, that you're, please believe first. Talagang yung mindset is important na you believe na you are appreciated by God. Yeah. And number two is to have, importante talaga yung small group. Yeah. No? Group of people na, although it's true na you have that identity, but sometimes you want to hear it from time to time. Gusto mo din marinig eh, na may ginagawa kang tama, di ba? Yeah, di ba? So yung accountability is important na you have group of dads who share the same pain. Yeah, may narinig akong statement na sabi na, there's nothing you can do that will make God love you less. Yan. But there's so many things that you can do to please Him. Yeah. Parang ganun, yan, diba? Yan. In the same way, parang hindi mo dapat, sa tingin ko, hindi mo dapat ginagawa ang isang bagay para pansinin ka. Yan. Iba, diba? Yan. At hindi mo siya chini-chase na pinapansin ka talaga. Kasi wala yun eh. False yun. Ginagawa mo siya kasi mahal mo yung tao. Diba? At kahit na anong gawin mo, yun yung way of expressing your love, then do it. And I think God sees it, God appreciates it, and di naman, and I know na God will also find a way to appreciate you the way you understand. Yan. Totoo yan. Yeah. And to add, no, sometimes, yung mga drama, no, sa movies, yung bang,
ma-realize nila yung ginawa mo pag Wala ka. wala ka na. Oo. Yun naman talaga, diba? Ang parang Yan. I think one of the ways then is that maybe you didn't communicate na ginawa mo yun. So, and you didn't teach yung people around you na i-appreciate you that way. Kasi importante na maybe hindi nila alam na kailangan mo rin palang ma-appreciate ng gano'n. Ako parang may practice ako na parang pag nadi-discourage na ako talaga. Pag and it takes a lot to discourage me. I in my personality. Hindi ako talagang nadi-discourage agad-agad. So pero pag nafe-feel ko na talaga yon na parang na-discourage ako or parang hahanap ako ng paraan na mag-e-encourage ako ng ibang tao. Kasi pag feel ko na I feel encouraged when I'm encouraging. Hindi naman not necessarily na it's not flattering people. Yeah. But talagang genuinely appreciating people. And doon pag ginagawa ko yun, nafe-feel ko na parang nasi-shift yung mindset ko. Na parang oo nga no, dapat hindi pala. Pero hindi ko naman dinideny yung sarili ko na parang parati tayong parang always ganyan. Pero yun lang, ayoko lang talagang pumunta sa level na parang walang-wala na akong parang hindi ko na talaga. Hindi mo na kaya. Hindi ko na kaya na. Na. Walang ubos na pasensya, ubos ng lahat, parang ba't mo pa aabutin doon? Yeah. Hindi naman necessary. Yeah. So kung may hindi naman sa ini-invalidate mo yung emotions mo, pero it's a way of sort of helping yourself din na parang okay, self-talk. Yun nga, parang okay, then this is the way of me of getting better at things. Yeah, magandang practice yan. No? Yeah, I think so na. Okay, so number 3, no? Ito naman, sabi dito is, naiiwan ako. Hindi ko alam paano makisabay sa kultura ng iba. So ito yung parang sa Pinoy husbands na may foreign wives. Minsan, they feel left out, no? Wala, hindi nila alam how to adjust sa culture. Hi. Lalo na pag yung culture is very, di ba? Very hectic, tsaka very, no? Very direct and frank. Yeah. So I think ang masasabi ko diyan is para talagang parang pahanapan ng way to connect kahit nasa maliit na bagay lang. Kasi hindi mo naman I don't think you'll ever understand the whole culture. I don't think I don't think na will ever get in that point na 100% kasi nga nag-evolve naman ang culture, 'di ba? So pag pinaniwalaan mo 'yan, then talagang sinarado mo na yung yung mind and heart mo. Yan. So I think to encourage this Pinoy husband na para lang to keep the position and the stance of openness and finding that point of connection. And connection naman, hindi naman, I think bilang Pinoy, hindi naman tayo magaling tayo mag-connect di ba? Magaling tayo mag-joke, magaling tayong hindi tayo na socialize. So magaling tayo diyan. So doon lang ang hanapin mo yung parang sweet spot ng connection. Totoo yan, no? So parang we cannot, you're right na, you have to accept na hindi mo naman talaga ma-absorb lahat ng kultura tsaka yung the way they do things here, right? So, tama. I-accept mo lang kung ano yung pwede mong i-connect, so saan yung opportunity for you to be part of something, di ba? And I think language is a big factor for us, no? Yeah. Once you learn the language, you can easily blend in I think yun yung mali ng mga, hindi lang Pinoy, siguro other foreigners, na parang, obviously, if you don't know the language, mahirap talaga na makirelate, di ba? But once you learn it, parang you open a lot of opportunities and doors. Yeah.
But for yourself. also, I think po, para di naman, pag gracious na naman din, kasi, hindi naman, I mean, they grow up with this language, di ba? Mm. Like, parang 30 years na lang sasalita ng kanila. Tapos ikaw, pumunta ka lang dito ng parang 3 months ka lang, tapos Oo. nag-expect mo na sa sarili mo na ang galing-galing mo na talaga. Tapos lahat sila tawanan sa'yo, di mo alam bakit. Oo. Then, naano ka na, na-offend ka na, hindi mo na gustong mag-connect, whatever. So hindi naman siya, like, understanding the language helps you, but also be gracious with yourself na hindi mo na, ang level talagang iba eh. Hindi mo makukuha, hindi lang, language is just a clue to the culture. It's not everything. Mm. So, yung reference ng joke nila, hindi mo necessarily makuha. It's sa Germany, ang daming jokes, ang daming nilang mga kasabihan na may mga animals na hindi ko naman talaga alam kung dami yung mga animals na sayings dito. Natatawa sila lahat. Facts, hindi mo naman alam na yung facts. Oo, Oo. so yun ang parang, don't beat yourself up, yung gusto ko sabihin. Pag if you feel disconnected to the culture, don't beat yourself up kasi you're just learning it. Yeah. I think what I'm coming from is the desire and the intent to learn, di ba? Yeah. Parang if Yeah. you resign yourself na, ay, wala na. Wala na. Tapos ayaw mo nang aralin. So, it gives you this, again, parang negative spiral na ano, di ba? So, be open lang to learn or be open to really understand, di ba? Yeah. Yun lang yung mga jokes ng, parang kasi may background yun, di ba? Yung mga, Oo. may background yung jokes ng mga animals eh. Parang Oo. may mga, Sa atin din, di ba? Yung mga jokes natin, tayo lang din nakakaintindi. Oo. Kahit na, Tama. pag tinatranslate natin sa English, hindi naman nagme-make Hindi naman sense. nagme-make sense eh. Oo. Yun. Totoo yun. So, I think it's the desire. Di ba? Yes. The intention. Yes. Yan. Okay, meron ka pa dyan? Wala na. I think yun ang last eh. Okay. So dito, last one is yung, sabi nga dito, parang wala akong boses dito. Oh. Wala akong boses. I have no voice. Minom kayo ng tubig. Matulog. Para bumalik ang boses the next day. I think nanggagaling yan siguro sa, I think, medyo Reason out, no? hindi malayo sa culture, no, na parang, kasi nga hindi mo kinalakihan, feeling mo wala kang ambag sa society in terms of like, pag like, if they talk about politics, parang okay. Wala. Ano yung ambag mo doon, no? Wala kang ambag doon. Oo. Totoo yan. But hindi na nga humuhulugan again na talaga wala ka ng voice. Yan, totoo yan. Actually, nung bagong salta ko lang dito sa Germany, one of the things na yun nga sinabi sa akin ni Steph is to really in-encourage ako ni Steph na to really be more aware of the world news. Kasi yun yung mga usapin dito eh. Di ba? Kasi sa atin sa Pilipinas, ano yung mga usapin? Sino yung naging asawa ni ganito, di ba? O ano yung nangyari sa kapitbahay mo. Kapitbahay. O sino yung naghiwalayan. Yung mga ganun, no? So parang talaga na-relate ka. Uy, napanood mo ba si Daniel Padilla, naghiwalay na yung ganun. Pero dito kasi yun nga, world news. Ano nangyari sa Middle East? Ano nangyari sa US? Ano nangyari sa anong stand mo sa ganyan? Yan. So may encourage ka na, nga pala, no, na importante pala yun. So ang asawa ko kasi nanonood siya lagi ng news every 8 o'clock, parang kaugalian niya. So minsan inuupuan ko lang, ano nangyari dito? Okay. Tapos sa YouTube, so lumalabas siya na yun yung mga news kasi nandito ko nga sa Germany. So hindi naman ako parang super intensive, pero parang nagiging aware lang ako. So sa mga friends niya, napag-uusapan na sa mother-in-law ko, nakikirelate, nakakasabay na ako kasi simply just being aware. Just being informed, you know? Yeah. So yun yung isa sa one of the things. And at the same time, sabi ko nga sa one of our first few episodes, no, yung pag hindi ka nag-voice out, kakainin ka ng buhay, they will eat you alive, di ba? Natuto ako nun dito. Kasi the point na parang nagiging unfair or nagiging hindi na siya fair in terms of yung labor or yung work na binibigay sa'yo, di ba? Or yung the way they judge you just because they think that's how you are. If you don't voice out, yun na yun. And I think ang maganda po sa Germany, I would say, is meron kang chance to speak out against your manager.
in terms of pag sa Pilipinas yan. Kasi sa atin nga, yung ma'am tsaka sir, di ba? Ano, episodes na meron tayong ganung terms of respect na parang lagi silang tama, ikaw lagi kang mali, di ba? Dito walang ganun. So, pwede kang mag-disagree, pwede namang respectfully, pwede kang magbigay ng ibang opinion. And you will see there na you have that voice, especially sa Europe. Or at least Yeah, and I think then like your voice is your own, and talagang binigyan ka ng Panginoon ng voice. Hindi lang magandang singing voice kasi Pinoy ka, pero talagang like use it to really express and to respectfully like say what you have to say. Bilang lalaki, bilang tatay, may your words matter, di ba? To your children, to your spouse. Mabigat yun. Yeah. Hindi yun basta-basta. Pag ang tatay nagsalita, talagang Tatagos yun eh. tatagos sa puso yun eh. Yeah. Kahit na saan ka pumunta, nasa isip mo yung sinabi ng tatay mo eh. So so sa doon pa lang, yan. may voice ka na talaga. Yan, that's true. And always remember na yun nga, biblically, you have been given the responsibility, no, to really be responsible to take care of your household. So always remember na yung parang don't think na you don't have a voice kasi sometimes you don't realize na yung voice mo actually is very needed and very impactful, no? Yeah. Especially with younger kids. Yeah. Kailangan nila ng words of wisdom. Yeah, and I think ginagawang excuse ng yung kasagaran. Diba, Bisaya ako. Ginagawang excuse yung quotation na action speaks louder than words, diba? Yun. Parang ginagawang excuse yun. Hindi naman ako ganyan ka-expressive, naman ganyan. Pero talagang, ang totoo dyan, your words live longer than and linger longer than your presence, di ba? Yan. So, importante talaga na sabihin, i-verbalize. Yeah. Kahit na sabihin mong action speaks louder than words, words still matter. Words still matter. And hindi naman to parang gawing iba yung personality ninyo na maging extrovert. But yeah, your words still needed. So speak, and you don't have to speak a lot, but the few words that you give, make it full and meaningful and wise. Yeah. So important. Yun nga, Happy Father's Day ulit sa lahat ng mga tatay sa buong mundo. Yeah. Sa mga Pinoy husbands na fathers din. Yeah. Saludo kami sa inyo. Hanggang sa susunod na episode. Just a word of verse of encouragement, no? Verse Philippians 4 verse 8. Yeah. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worthy of praise, think about these things. So it's an encouragement po sa inyo na if you are feeling down or you're thinking about this down, always think about lovely, think about gratefulness. Whenever there's any excellence. Max, branding yan. Yan. Okay. Hanggang sa muli. Ito po ang Pinoy Husbands Podcast and we'll see you sa aming susunod na episode. Bye-bye! Ayan. Yung bilis